Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang pagtanggal kay former OWA Administrator Arnel Ignacio. Ano ba ang dahilan bakit pinaalis siya sa pwesto? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. Pasensya na po kayo, gumawa po ako ng bagong channel kasi ang channel ko guys ay nahack. 4th time na po nahack ang channel ko. Waiting pa po ako para ma-recover. Samantala guys, sa Jake na channel na ito ay magsimula po tayo ng bagong content dito. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Last week guys ay tinanggal sa pwesto ang OWA administrator na si Arnel Ignacio dahil po sa 1.4 billion land deal na may corruption nangyayari, sabi nga ng DMW. So ayon po sa hulat dito, Department of Migrant Workers post wrap of investigation laban po sa Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio. Ayon po sa DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Ito po ay malaking anomalya sa pag-acquire ng lupa, according po sa ulat, na hindi dumaan sa OWA Board of Trustees. Ang masakit pa dito kasi natapos na ang deal, yan lang po na nalaman na may 1.4 billion land deal pala na inapprove si Arnel Ignacio. Illegal po ito guys. It is form of corruption kung mapatunayan po na nagkasala si Arnel Ignacio dito. Hindi po siya nag-resign, pinaalis po siya sa pwesto. Okay, so according kay Secretary Kakdak, may na-violate daw na 6 to 7 OWA provisions in selling the 1.4 billion land acquisition deal without approval of the OWA's Board of Trustees, according sa kanya. Ang hindi po pag-approve, halfway house project itself against OWA provision, Kakdak underscore, So dito guys, na dapat guys ang OWA ang pag-transfer po ng budget sa repatriation fund to another purpose, as well as signing deed of sale without the board approval, ay isang malaking pagkakamali. And then sa pagbili po ng lupa, dapat po walang babayarang tax ang OWA, exempted po. So ang nangyari dito, ang seller ni-required po ang administration magbayad ng 36 million local transfer tax collected upon the transfer of real property ownership. So gumastos pa po ang OWA, Ang masakit pa dito, according kay Kakdak, ang lupa na bininta sa OWA, lumabas po sa kanilang investigasyon, ay rented po, pinapaupahan sa isang private individual, which the administration found only after the transaction has been completed. Naku po, hindi pa pala ayos ang lupa, Ang tanong dito, bakit napakalawak ng papel ng private party na iyon? Binigyan ng 36 million reimbursement ng taxes, so-called pinagkolekta ng lupa. According sa secretary, hindi po pinangalanan ang seller. May mga tanong po, kung may mga kasamahan or kasangkot dito si Arnel Ignacio sa transaction, pero hindi niya binagay ang detalye. Ayon sa kanya, ang Board of Trustees ang pinakamataas na policy making, check and balance na body ng OWA. So according kay Arnel Ignacio, hindi daw siya nakapera doon, I doubt, So ito guys ang sumisira din, sa ating administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, Corruption, abuse of authority, natatamaan dito actually ang Pangulo natin at ang ating gobyerno.
So I hope na ma-resolve ang problemang nito at mabigyan ng justice, no, ang mga anomalya nangyayari sa ating pamahalaan. Pera po ito ng taong bayan, hindi po ito pera ni Arnel Ignacio ang pinangbayad sa lupa. At mga OFW na buwis buhay, nagtatrabaho sa ibang bansa para matulungan po hindi lang po ang kanilang family but also ang ating pamahalaan. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. Thank you guys, no? Ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam.